kayo eh. Ay, kilig. Lapakan natin muna ang Panginoon. Yung malakas na palakpak. Up to the point, she accused Jesus of insensitivity. Ito yung masama. Alam niyo, sinabi po ni Martha, matapos po siyang abalahin niya ang kanyang sarili, hindi niya kayang tipahan ang kanyang ginagawa. Nagre-relino na, nag-aadubo pa, nagkakaroon pa siya ng mga pitsi-pitsi doon. Siguro bukod doon sa tanghalian, sa merienda, may panghapunan pa. Baka may pag-midnight snack pa. Siyang ipiniprepared ngayon, hindi niya kayang itipahan. Up to the point, sinabi niya kay Jesus, Lord, don't you care? Don't you care that my sister left me behind? Or sabi niya, ako'y iniwan niya sa kusina? Sabi niya, wala ka bang pakialam? Take note the word of Marthas na parang binibintangan niya si Jesus, wala ka bang pakiramdam? Now, gusto ko pong dalhin kayo sa isang actual o kaya itong tinatawag po na personal application. How many of us preparing the events, then after all that we bothered, we are trouble-minded, ang Diyos pinagbibintangan natin. Di ba? Gumagawa tayo ng mga event, up to the point minsan, nakikita po natin yung kulang ng iba, hindi yung ating mga pagkakamali. Amen. Hindi ako galit yan. Papaliwanag lang. Papaliwanag pa lang. Di po ba? Like Marthas. How many of us thinking our project, prepared for our projects, di kapag hindi po natin nakukuha sa timetable, we are so very stressed. Up to the point na ating pinag-iisipan si Lord, saan ka, Lord? Di ba? Bakit mo abalahin si Lord? Ikaw ito nagplano niyan. Ikaw itong gumagawa niyan. Bakit mo siya aabalahin? Di ba? Mabuti lang, hindi sumasagot si Lord. Oh, come on! Hindi yan sinasabing gano'n. Palakpakan natin muna ang Panginoon. Yung malakas sa palakpak. She accused Jesus of insensitivity. And she accused Jesus of lack of concern. Ano kanyang gustong papunto? Ano gusto niyang ipakita dito? Ang sabihin niya, Lord, don't you care of me? Na itong Maria na yan, uupo po lang sa'yo, pa-selfie-selfie. Eh ako ito ngayon, busy-busy. Tapos pabaya, magkikain din siya. Malay natin yung sinabi niya. Punuso pa ang selfie noon na 360. Baka ang dami pong selfie ni Maria kay Jesus. Si Martha, wala man lamang. Wala kang makita sa wall na kanyang mukha. Bakit? Walang kamera sa kusina. Diba? Walang CCTV doon. Nagdarang sana CCTV. Ano na sana? Tuloy po natin at matapos po natin ito. So makita po natin dyan, she accused very much to Jesus that Jesus is lack of concern. And how many of us na kapag tayo po'y dumating sa puntong nagigipit, naiipit, nagugulungan, trouble-minded, then we accuse Jesus, we accuse God. Mayroon pong mga ginagawa ang tao, manufactured na mga problema. Ang tawag po dyan is man's problem or made. Tawag doon, man's made na mga problema. Walang kinalaman ng Diyos doon, mga kapatid. At marami po tayong makaguluhan sa buhay, walang kinalaman ng Diyos. Pinili po natin kasi yan. Alam nyo ba ang Diyos, hindi niya kayang pumili, hindi niya kayang igit sa iyo ang kanyang gusto. Either mabuti o masama, it's your choice. Kaya nga, choose. Even, alam nyo ba, maging pagbabagong buhay natin? Mapasama at magpakasama-sama tayo at magpakabuti-buti tayo. Mga kapatid, atin po yung desisyon.
Hindi desisyon ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, desisyon mo yan, kapatid. Decision mo yan. Lahat ka. Decision natin. Palapakanatin mo na ang Panginoon. Kaya pag di ko kasama Desisyon sa natin ating yan, mga kapatid. Desisyon natin. Wala pwede ang pumili sa atin eh, di ba? Amen. May mga don'ts tayo. Pero, ang totoo lang, it's our free will. It's our freedom to choose. At maging ang Diyos pala, hindi niya ito pinakialaman. Ang pagbabago sa buhay ng tao, hindi po pinakaalaman ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos, hindi ka nagbabago. Totoo lang. Ang pagpili sa puntang langit at impyerno, hindi rin po trabaho ng Diyos. Dahil ginawa na po ng Diyos ang lahat. Ibinigay na po ang lahat. Parang ganito yun eh. Alam niyo ang salvation, when it comes to salvation, ating pag-usapan po salvation, para tayong pumunta sa isang malaking kasalan o kainan. Andyan lahat ng mga pagkain. Pero alam niyo, nasa iyo kung kakainin mo hindi. Nasa iyo kung magpapakabusog ka, kung hanggang dito lig ang pagkain ilagay mo, at kung adiyan mo, ilipat mo sa talikuran mo, nasa iyo yun eh. Pero pwede ka umuwi at busog, nasa iyo din yun. Amen. This is the Word of God. Full of good. Di ba? Ang salita, ang Bible ay punong-puno po ng kabutihan. Napakasustansya. Nasa iyo kung anong piliin mo, kung anong gustuhin mo. Lahat tayo. Di ba? Tuloy natin muna. Tuloy natin para tayo punta kung saan. Okay. Anong ating po makikita po ito? Verse 42. Ay, salamat. 42 na agad. Malapit matapos to. Hanggang 42 lang tayo, di ba? Sabi yun lang yun, matapos lang tayo. Martha, sabi ni Lord. The Lord answered, you are worried and upset about many things. Hindi isang bagay lang sa makatuwid. Hindi isang minulang ang nagbigay ng problema sa kanya. Baka pati kaserula, frying pan, kaldero, takore, problema niya rin. Baka pati kalan, problema niya kung ano kanyang paglalagyan ng kanyang mga kaldero na ito. Hindi sabi niya, you are worried of many things. Hindi thing lang, hindi thing. Things. Marami. Tuloy natin. Sabi ni Jesus, but only one thing is needed. Ngunit isa lang talaga ang pinakamahalaga at kailangan ngayon dito. Kasi ano si Jesus ay? Ano sabi ni Jesus? Martha has chosen what is better and it will not. Siguro umiiko-iko pa ito. Not. Be taken from here. Amen? Amen. Dahil siyempre ba yun eh. Maraming tao umiiko-iko pa siguro. To emphasize Martha na ang pinili po ni Mary is better. Amen? Maganda ito. Best ito. Ito yung ginawa na desisyon po ni Mary. So ano ating makikita dyan? That Mary, the best is to listen to Jesus. Kaya po naging maganda at ito ay pinuri. Kumbaga, binigyan ng commendation po ni Jesus. Alam nyo, bibira lang po magbigay ang ng commendation sa mga kanya pong pangaral, sa kanya pong tinatawag public ministry, bibihira lang ho. At isa po diyan, na nabigyan po ng commendation, ay ang ginawa po ni Mary na humarap sa paanan ni Jesus at makinig sa itinuturo po ni Jesus. Mary, she sat down at Jesus' feet. Anong ginawa po ni Mary? Umupo lang doon sa paanan, sa harapan ni Jesus. Parang ganun lang kasimple. Pero hindi yung ganun kadali yun. Bakit? Dahil ang pag-upo ni Mary sa paanan, na harapan ng paanan po ni Jesus, it was a reverence or the expression
of worship or reverence to Jesus. Yung pag-upo po ni Mary sa harapan po ni Jesus is the expression of her reverence and worship to Jesus. That's why mahalaga po mga kapatid sa Panginoon that we have a moment to sit down of Jesus' feet, to worship Him, to adore Him, to exalt Him, to worship Him, to lift up His name. Amen? Pero ang tanong, ilang bisis ba tayo umuupo sa harapan ni Jesus para ibigay ang ating puso at isip? Minsan nga, umuupo lang tayo dyan dahil napipilitan tayo. Kung siguro, kung tayo hayaan lang, baka kung saan tayo pupunta kung walang linggo. Diba? Kung ano-ano nga ating mga ginagawang paglalaro-laro dyan, baka naluksong tinig na dyan, naluksong baka. Parang mga estudyante ba? Mga bata, nakawala sa turel. Alam mo yun? Tuloy po natin. Ipinapakita po natin po dito that Mary has a teachable spirit. Kasi naupo siya eh. But, ang pag-upo na ito is pag-upo of restfulness. Pag-upo ng may kapayapaan. Alam nyo, napakaganda minsan yung umuupo ka na restful ang isip mo. Naranasan mo na ba yun? Minsan umuupo lang po tayo dahil sa tayo po'y pagod na at litong-lito. Pero ang ginawa po ni Mary is pag-upo ng kapayapaan. Pag-upo ng kapahingahan sa harapan po ni Jesus. At actually, tayo po'y makakatagpo po lamang ng saya at tunay na galak at kapayapaan kapag tayo ay nasa harapan po ng Diyos. Amen. Naranasan niyo po ba yun? Amen. O baka tayo umuupo dahil wala na tayong lakas at litong-lito na sa ating gagawin at sa ating pong mga problema. Hanggang sa namalayan mo na lang, nakatulog ka na pala. Yung lipstick mo, yung eyebrow mo, hindi mo pa natanggal. Hindi ka pa nakapaghilamos, natulog ka. Mabuti naman, kung hindi ka nagising, at least nakapag-lipstick ka na rin. Maganda pa rin. Wala pa natin muna po. Tuloy po natin. So, yung pag-upo po dito po ni Mary is a spoke of volume, the condition of her heart. Nakaupo lang po siya, but it is the spoke of the volume of their heart to Jesus. So makita ho natin that there is a gravity and intensity nung pag-upo nitong ng prete na ito, nitong yung Mary na ito. Amen. Yung pag-upo niyo po ba dyan, may gravity po ba yan? O dahil mabigat pa talaga? Palapakan natin muna ang Panginoon. Yung malakas na palakpak. So ano makikita po natin po dito? Napakaganda pala nitong pag-upo. Ito'y po'y pag-upo, hindi lamang ng pagrespeto, ng paggalang. Ngunit po'y pag-upo kung saan pagpapahayag ng kapayapaan na kanyang naranasan, yung napakagandang kondisyon ng kanyang puso at sarili sa harapan po ni Jesus. Di ba yung tao nakakaupo lamang ng maaliwalas kapag siya hindi ng problema? Yung mga tao pong maraming mga lihim, tinatago, nakaupo na yung mata mo, naglilisik pa kung hindi mo alam kung saan pupunta. Di ba? Na kung pwede lang, kailangan mong itali at hindi makalis. Pero kahit kay tali mo yung katawan, pero utak niya, tumatakbo kung saan-saan. Di ba? Because lito. Dahil maraming umaabala sa kanya pong buhay. Kaya ang tao, kahit napaupuin mo, kapag marami siyang iniisip, nakaupo lang niya ng katawan. Pero utak niyan, tumatakbo kung saan-saan sulok at apat na sulok ng daigdig. Palakpakan natin muna si Lord. Yung pag-upo po dito ni Mary is devoted to the spirit of the event.
Unlike kay Martha. Si Martha ay nakadevote ang kanya pong puso at isip doon po